Bakit nga ba madalas magkabaha dito sa Metro Manila? Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit laging binabaha ang syudad at kung ano na ang mga ginagawa para masolusyunan ito. Unang-una, tignan muna natin ang mga dahilan. Alam naman nating lahat na pagbaha ay parang taon-taon na lang, diba? Pero bakit nga ba? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kakulangan sa drainage system. Maraming lugar dito sa Metro Manila ang may sira o hindi sapat ang kapasidad ng drainage. Kaya, kapag bumuhos ang ulan, hindi agad umaalis ang tubig, kaya lagpas tuhod at minsan lagpas bahay ang baha. Pangalawa, urbanisasyon at encroachment sa mga waterways. Dahil sa mabilis na pagdami ng mga building at bahay, natatabunan o nababarahan ang mga natural na daluyan ng tubig, kaya saan pa nga ba tatahak ang ulan kundi sa kalsada at bahay natin? Pangatlo, climate change. Hindi na biro ang mga bagyo at malalakas na ulan dahil tumindi at dumami na ito sa mga nakaraang taon. Mas mataas ang tubig, mas matindi ang baha. At syempre, mabigat na basura at polusyon. Yung mga basurang tinatapon sa kanal at estero, yan ang bumabara at dahilan kung bakit hindi makadrain ng maayos ang tubig. Pero, hindi puro problema lang, may mga solusyon na ring ginagawa. Unang hakbang, pagpapabuti ng drainage system. May mga proyektong flood control ang gobyerno kung saan inaayos at pinapalawak ang mga drainage systems para hindi na magstay ang tubig ulan sa kalsada. Pangalawa, river rehabilitation projects. Pinapalinis ang mga ilog at estero at tinuturo ang proper waste management para mabawasan ang basura at tuloy-tuloy ang agos ng tubig. Pangatlo, green infrastructure. Yung mga parke, green roofs at urban gardens, yan ang tumutulong na sumipsip ng ulan natural. Pang-apat, urban planning. Mas pinaplanong maigi ang construction ng mga bagong gusali at kalsada para may built-in na flood protection at drainage. At panghuli, pagtutok sa climate change adaptation. Mahalaga ang disaster preparedness, resilient infrastructure, at pagtutulungan para maging handa sa epekto ng pagbabago ng klima. Pero tandaan, hindi lang ito trabaho ng gobyerno, kasama tayong lahat dito. Maging responsable tayo sa pagtatapon ng basura at sumuporta sa mga proyekto sa komunidad. Like at subscribe para sa mas marami pang informative videos. Nakuha mo ba ang mga solusyon at impormasyon na makakatulong laban sa baha? I-comment muna lang sa baba kung may mga tips o ideya ka pa. Salamat sa panood. Magtulungan tayo para sa isang mas ligtas at mas maunlad na Metro Manila. Hanggang sa susunod na video.